tindog palihog. Dunay usa ka misis, dunay usa ka mama nga gidala niya ang iyang anak sa albularyo. Liman ka kasi nakasulay adala kasi iyang anak gidala niya sa albularyo aron iyang patambalan. Unya niingon ang albularyo mga igsoon, "Misis, ma'am, kabalo ba ka nga kining imong anak? Grabe naman kayo ang sakit ani." Unya, para nako ma'am, para nimo ma'am, wala ba ka ni siya gihampak sa daotang hangin? Liman kayo na albularyo, wala ba ka ni siya gihampak sa daotang hangin? Iana dayon ang misis nga, sa tinuod lang sir, ambot lang gyud nganong naingunahan akong anak is pagka tinuod lang, wa pa jud ko kadungog og hangin gabit-bit og bunal kay aron ihampak. Mga isawa ng uban wa ka gets ninyo no? Mo ka gets akong joke. Anyway, dito sa pulong sa Ginoo. Let's open your Bible in Matthew chapter 13, okay? Matthew chapter 13, gihampak daw sa daotang hangin. Ingon ang misis nga, wa pa daw siya kitag hangin nga nagbit-bit og bunal. Okay, so karon Matthew 13 verse number 1 down to verse number 9, all right? So ato aning basahon mga igsoon, and I'd like nga ako lang mo basa sa Word of God, sa Bible, and then please follow me with your eyes. I hope nga giabrihan na ninyo inyong mga Bibles. The Bible says in Matthew chapter 13 in verse number 1, "The same day went Jesus out of the house, and Jesus sat by the seaside." In verse number 2, "And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship." No, daghang mga tao mo nang niadto siya sa usa ka lansa, sa ship, and sat, and the whole multitude stood on the shore. Naa ang mga katawhan sa baybayon. In verse number 3, "And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow." In verse number 4, "And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Unya, naapoy mga liso." In verse number 5, "Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth." Unsay nitabo? In verse number 6, "And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root," wala kagamot ang seed, "they withered away." In verse number 7, "Another seed fell, some fell among the thorns, and the thorns sprang up," nitubo ang mga tunok, "and choked them," natuok ang maong seed, wala mitubo. In verse number 8, "But other fell into good ground," right? "And brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold." In verse number 9, last verse, "Who hath ears to hear, let him hear." Mo na nga importante kayo ni atong dalunggan pangayoon sa Ginoo ni sa dihang maminaw ta sa wali, amen. So the title of our message this morning, "What kind of heart do you have?" Unsa nga klase nga kasing-kasing may anaa ka karon, Kristohanon ka, anak ka sa Ginoo. Unsa nga klase nga kasing-kasing may anaa ka karon kay nasayod ko nga ison, dili ta parihag kasing-kasing this morning. Unsa nga klase gyud mo na nga importante nga imong ma-evaluate. Atong kanunan, we will learn this morning different kinds of heart. Mag-ampo ta, Ginoong Dios, amahan namong langitnon. We praise you and thank you, Lord, for this wonderful morning. Salamat kay Ginoo nga nagatapok me because of your name, Lord Jesus. Salamat nga wala may laing tumong purpose nga ni anhim sa simbahan, because we want to worship you in spirit and in truth. Salamat, Lord, that insaad ka sa Bible that whether 2 or 3 are gathered together in thy name, you are in our midst. So Lord, I pray, I ask your guidance as I preach this morning. Tabangi ko, Ginoo, nasayod ka, Lord, sa akong mga kapakyasan, pasayloa ko, Ginoo. Hide me with your precious blood that you shed on the cross. I pray, Lord, nga imong makatawhan, andama, Lord, ang ilang kasing-kasing, nga madinawaton sila o masabtan na mo imong pulong, siya no simple nga paagi. Salamat, Lord, sa tanan. We commit everything to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you for standing, mga ison. You may now be seated. Now, our text this morning, no? Kaning ato ang atong text this morning in Matthew chapter 13 in verse 1 to verse number 9. Kaning nga mga verses, mga ison, it talks about a parable. You know, if you are familiar with parable, ang kahulugan sa parable, mga ison, earthly story with heavenly meaning. Akong balikon, istorya ni siya nga dunay kahulugan nga langit nun, mga ison. Now, in this parable nga atong gibasa,
in these passages nga itong gibasa, you'll notice Jesus is describing 4 kinds of soil. Alright? So, the first kind of soil nga gidescribe ni Jesus is the hard soil. The hard soil. You know, it is in the wayside. Naa siya, kani nga yuta, makita nimo sa dalan. You know, I tell you mga igsoon, nothing can grow there. Walay mutubo diha sa agianan because it's hard. Di ba? Gahi, bantok ang maong yuta. Kabantay ka so sa kasakyanan, unya, naa kay yuta tinghali dito sa bukid, unya, kanunay mo magian sa sakyanan, unsay mahitabo sa maong tanom or sagbot, sa kanunay magian sa ligid. Di ba mamatay? So it is like that, mga igsoon, it is a hard soil. That is the first kind of soil nga described ni Jesus. Now, the second kind of soil nga described ni Jesus sa parable is the rocky soil. Rocky soil, there is no depth, there is no deepness. Dili kagamot ang maong liso kung magtanom ka, kaya naman gitanom nimo sa maong bato-batuan nga yuta, right? Dili kagamot ang maong liso. The third kind of soil, mga igsoon nga gi-describe ni Jesus sa atong gibasa nga text, is the thorny soil. What do you mean by that? The thorny soil is fertile or fertile. Tambok okay unta ang maong yuta, but there's a problem. There's a lot of thorns. Dunay daghang mga tunok. Kabantay ka kung magtanom ka og usa ka tanom unya, dapat limpyo ang maong palibot, right? Kaya naman kung tubuan ng mga sagbot, pwedeng mamatay ang maong tanom. And the last kind of soil Jesus describes in the parable is the good soil. Tambok nga yuta. Don't you know nga kani nga parable, it represents 4 kinds of soil, 4 kinds of heart. You know, the first kind of heart is the hard heart. Next slide please. The hard heart. Gahi nga kasing-kasing. Hard soil, hard heart. The second kind of heart is the shallow heart. Mabaw nga kasing-kasing. And the third kind of heart is the divided heart. Kasing-kasing nga natunga, dili ka makafocus sa usa lang. Divided heart. And the fourth kind of heart is the devoted heart. Now, let us dive in. Ato aning katunan this morning, and I pray nga before ka mubiya, before the preaching is done this morning, maka-evaluate ka, what kind of heart do I have this morning? Now, Jesus interpreted in this Bible. Mo na nga, andam na bata? No? Let's learn the first kind of heart. Lantawon una na to in Matthew chapter 13 in verse number 19. When anyone heareth the word, unsa ganitong word? Ang word of God, which is the seed, and understandeth it not, then cometh the wicked one. Kabalo ka, niabot ang kaaway. Kabalo ba ka sa atong Christian life? Doon natay kaaway nga maong yawa. Unya, unsa trabaho sa wicked one, and catcheth away that which was sown in your heart. This is he which received seed by the wayside. Jesus is now describing point number 1. The hard soil, meaning to say, the hard heart. Now, what do you observe? Unsa may makita nimo mga igsoon? Don't you know that the same parable nga gi-describe ni Jesus in the book of Luke? Kay kung imong sabton ang gospel, doon ay mga passages nga magbasa nimo in the book of Matthew, nga mabasa usab nimo sa the book of Mark, Luke, and John. All right? So, at the same passage mga igsoon, makita nimo in Luke chapter 8, Jesus now uncovers the same parable, the same kind of soil, the same kind of heart, which is kaning gahi nga kasing-kasing. Luke 8:11, the Bible says, now the parable is this. The seed is the word of God. So ang liso mga igsoon nga gisgutan nato atong text ganina, that is the word of God. In short mga igsoon, kini ang Bible, amen? Dili na lang ko magpaisa ninyo. How many of you here this morning, you are bringing your Bible, right? Dili na lang nako ingon niya, iisa yung Bible kay basin bag maulaw ang uban. Mo na nga timan mga igsoon, ang liso mao ang pulong sa Dios, amen? Ang Bible mga igsoon. And lantawa in verse number 12, there's a problem. Those by the wayside are they that hear. Ikaw ni ug ako ni nga naminaw karon sa pulong sa Ginoo. Then cometh the devil. Niabot dayon ang kaaway and taketh away the word out of your hearts, lest they should believe and be saved. Do you notice mga igsoon, the parable
it has to do with our salvation. It has to do with how a person can enter the heaven by believing, and di ba, maluwas ka kung mutuo ka ni Jesus Christ. You know, Jesus now introduces a character called the devil. Ang tawa sa verse, cometh the devil. Unsa day trabaho si Yawa, pastor? He taketh away the word out of your hearts. Mo na magbantay ka may isuon kay ang Yawa, iyahan ang paningkamutan nga dili ka makakabalo sa kamatuoran. Amen? Dili ka pugngan niya imong dalunggan mo na no wonder nga dunay mga Kristohanon diha nga mo na nga moabot ta simbahan da prepared atong kasing-kasing, dili ta dapat magtabi. Amen? Dili ta dapat magamit sa tong gadgets kay naman maningkamot ang Yawa. Mo na nga no wonder kung karon na distract ka, you are using your phone, you are using anything nga ma-distract ka, ang Yawa ni daog sa imong kinabuhi. He take it away the word out of your heart. Amen? Unsay purpose nga kuhaon si Yawa ang seed, ang word of God, ingon na Bible, lest they should believe and be saved. Klaro ba sa pulong si Ginoo? Amen? Mo na nga, that's why sa dihang maminaw ka sa pulong si Ginoo, be careful. Amen? Magbinantayon ta because ang Yawa na diha sa atong palibot, lantawa gani mo tapad, lantawa. O dili na Yawa imo tapad ha? Dili na mo ang devil. Ang devil dili mo makita, dili na mo ang kaaway, no? Ang Yawa maningkamot na siya, maglibot-libot na, no? Himuon niya imong mata nga murag bugat kay imong mata unya makapiyong ka, himuon niya imong dalunggan niya, magtabi sa ta. Mo nay trabaho si Yawa. Amen? Mo na mga igsoon, magbantay ta because he will try his best to take away the truths, mga kamatuoran nga pwede nimong madunggan pinagi sa preaching. So listen carefully sa wali. Amen? Now, how is our heart be hardened? O sa unsang paagi nga mugahi ang atong kasing-kasing. You know, it is by the deceitfulness of sin, tungod sa sala. Lantawa Hebrews 3:13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. You see, kaning sala, it will make our heart hard. Once nga ang Holy Spirit, paminaw ng ison, once nga ang balaang Espiritu Santo, mong convict ni mo nga, oy king, daotan na imong gibuhat, oy brad, oy sayop na imong gibuhat, oy sala na imong gibuhat, and then, o sige gibuhat ni mo, you reject the conviction of the Holy Spirit, you reject the voice of God, you reject ang konsensya nga gihatag sa Holy Spirit sa imong kasing-kasing, eventually, sooner or later, paminaw, ang imong kasing-kasing mugahi. Amen? Do you agree with me? Amen? Napa mo diha? Amen? Sooner or later, ang imong kasing-kasing di nakaganahan maminaw sa pulong si Ginoo. Evaluate yourself. Kita ko uban ninyo inyong namong. Murag, naminaw pala mo daan sa pulong si Ginoo karon, murag ni kaingon ka, di ba? Mo na ang gahi nga kasing-kasing may ison, right? Let me give you an example. There's a person in the Bible nga atong makawaag example. I don't know if you're familiar with King Herod. King Herod. Kinsa si King Herod lang tawa? In Mark chapter 6, in verse number 20. Yung na Bible, for Herod feared John. John there is John the Baptist. Doon na siya respeto ni John. Knowing that he was a just man and unholy. Balaan si John and just siya, tarong siya nga tao. And observe him, nag-observe si King Herod ni John. And when he heard him, he did many things and heard him gladly. Don't you know that the Bible tells us, mga isoon, kani si King Herod, he enjoyed listening to John the Baptist. Lipay kay siya nga makadungog siya nga sa dihang magwali na si John the Baptist, sa dihang John the Baptist starts to proclaim Jesus Christ. You know, kay ang kuyaw ni muwali si John the Baptist, kay muingon si John the Baptist, prepare ye the way of the Lord. Mora na ikaw na balik-balik taliwali ni John the Baptist, no? Iandam ang dalan sa Ginoo. Pero ganahan si King Herod, he enjoyed listening to John the Baptist. But do you notice unsay nahitabo ni Herod? Herod do nalipay siya nga maminaw ni John the Baptist, but his heart became hardened. You know why? Because niingon si John niya, lantawa in next verse, Mark chapter 6 verse number 18. Na-offend siya, lantawa, for John had said unto Herod, it is not lawful for thee to have thy brother's wife. Gibadlong siya ni John the Baptist nga, King Herod, it is not lawful for thee. Dili sakto nga imong ilugon, imong asawahon, mahimong kabit ang igsoon asawa sa imong igsoon, right? And because Herod did not want to change his lifestyle. Kabantay ka, kung sa'yo mabadlungan to sa pulong si Ginoo. Murag mugahit, ano?
Di taganahan nga usbon atong kaugalingon na igo na gani ka sa wali. Panayon ra gyapon ka, right? Herod did not want to change his lifestyle. He did not want to give up a sinful relationship with the wife of his brother. Unsa iyang gibuhat kan John the Baptist? Kabalo mo? In Mark 6 verse number 27, and immediately the king sent an executioner and commanded his head to be brought, and he went and beheaded him in prison. Napunggutan og ulo si John the Baptist. You know, paminaw mga ison, a hard heart, ang gahi nga kasing-kasing, it will make you do things normally you will not do. Ang gahi nga kasing, usay punto nimo pastor, ang gahi nga kasing-kasing, makapahimo nimo ni sa mga butang nga, dili man unta nimo ang ngayon ginabuhat sa una. Kabantay ka, sa una, honest mo ta ka, nganong karon dishonest naman ta. Sa una, nagsunod mo ta ka diha sa papangalanggan sa Ginoo. Why are you, ngano na yung naani naman kakaroon, nganong gahi naman ang imong kasing-kasing? Right? Amen? Muna nga, check yourself. Maskin ako, igo ko ani nga wali, let's check our hearts, mga ison, basin og gahi na ni because of the deceitfulness of sin. You know, the same Herod, mga ison, interesado kay siya nga makakita ni Jesus Christ. Kabalo mo, lang tawag gani. In Luke chapter 23, verse number 8, and Herod, King Herod, saw Jesus, he was exceeding glad. Lipay kay siya kita ni Jesus. For he was desirous to see him for a long season, because he had heard many things of him. Pero lang tawag si purpose nga makikita si Herod, and he hoped to have seen some miracles done by him. Gusto siya makita ni Jesus, aron makita lag milagro. Lantawa, in verse number 9. Then he questioned with him in many words, but, unsay gibuhat ni Jesus Christ, he answered him nothing. Ang tungod kay wala mitubag si Jesus Christ ni King Herod, sa mga pangutanan ni King Herod, unsay nitabo ni, unsay gibuhat ni Herod kang Jesus Christ. Luke 23 verse number 11, and Herod with his men of war set him at naught. Gibiay nila si Jesus Christ. They mocked him and arrayed him in a gorgeous robe and sent him again to Pilate. You know, Herod had the privilege, Panginoon, paminaw. Herod had the privilege of being with the presence of Jesus. But his heart is not right. Amen? Dili sakto niyang kasing-kasing. Hardened, nagahi because of the deceitfulness of sin. Next slide lang tawa. There's a saying there. When the heart is hardened by sin, it cannot hear God's truth. Amen? Right? Amen? Napa mo diha? You agree? It cannot hear God's word. Muna nga kung di nakaganahan maminaw sa pulong sa Ginoo, that means ang imong kasing-kasing gahi this morning. Check your heart, evaluate, because we are now going to point number 2. Now, Jesus describes the second heart, which is the rocky soil. Meaning, a shallow heart. Shallow, it means mabaw nga kasing-kasing. Let's look at how Jesus uncovered the parable. No? This is what Jesus said. In Matthew chapter 13, in verse number 20, yun ang Bible, but he that received the seed. Balikon ako, mga tanak ko nyo, unsa ganitong seed? Unsa ganitong seed? Word of God. Okay? But he that received the seed in the stony places, the same is he that heareth the word. Right? The same is he nga naminaw karon sa pulong sa Dios. Pero ang nakanindot, and unknown with joy received it. You know, you see, kani nga klase nga taong gigisgutan diha sa Bible, he was very excited. Ganahan kay siya maminaw sa pulong sa Ginoo. He loves to hear God's word. He loves to hear the preaching. He loves to hear. Sa diyang every time nga nay pagwali sa simbahan. But there's a problem. Kabalo mo si problema? Lantawa in verse number 21. Yet hath he not root in himself. Pero ang word of God, ang seed, wala di ay migamot sa imong kasing-kasing. But endure it for a while, for when tribulation, na ang mga paglutos, when persecution comes, no, lutoson na ka, no, na mga problema, arise it because of the word, by and by, that kind of Christian, he is offended. You see, this man has this experience. Lipay kay siya nga maminaw sa pulong sa Ginoo. He loves the word of God. But when persecution, sa dihang niabot ng mga paglutos, gilutos na ka, kaya nagsunod ka sa Ginoo, no? Sa imong silingan, sa imong pamilya, sa imong ginikanan, sa imong igsuon, gilutos na ka. When trials comes, doon na kay mga problema nga miabot sa imong kinabuhi,
Unsay tendency nimo? You give up, you are offended. The same a Christian nga naay shallow heart, mga igsoon. Right? Amen? Now, Jesus wants us to understand what it really means to follow Him. What it really takes to follow the Lord Jesus Christ. Lang tawagan ni in Luke chapter 9, in verse 57. Doon na example dire. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Murag kita, no? Lord, sadyang naluwas ka ba? Lord, bisan asa ka, muadto, musunod ko nimo, Lord, I will give my heart to you. Murag kita. Pero si tubag ni Jesus, lang tawag ni, in verse number 58, and Jesus said unto him, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Jesus was saying to that certain man, what it takes to follow Him, what it takes to follow Jesus. Lang tawag ang Bible, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. Giingnan niya mong tao, if you think following me will make you rich, if you think following me will make your life smooth, di ba usahay no, ang ato ang motive nato nga mosunod to sa Ginoo, Lord, yawat na lang akong kinabuhi, matarong akong kinabuhi, smooth ang akong kinabuhi, mawa ako mga problema, it will make me rich kung musunod ko nimo. Mga ison, I tell you, better think twice. Una ayo kay dili ingon ana ang klase sa ang klase nga gusto ni Jesus Christ nga pag ang Kristohanon mosunod niya. Don't you know in Luke chapter 9, Jesus explains to His disciples what it really means to follow Him. Yung Bible, and He said unto them all, giingnan niya mga tao, if any man will come after me, let him deny himself, amen, and take up his cross daily, and then you can now follow the Lord Jesus Christ. No, mga ison, if you want to follow Jesus, you must first deny yourself, amen? Pangutana karon, are you able to deny yourself? No? Makaingon ba kasi imong kagalingon niya, I'd like to say no to myself. Kaya kung kita ray pabuton mga ison, ganahan bayata nga atong kaugalingon ang matuman, right? Dili ta ganahan nga usahay i-consider na lang nato ang tawag ani ang kabubuton sa Ginoo. Dili nato ang nga i-consider, dapat i-follow gyud nato ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Mo na mga igsoon, sa pailaing nga gisgutan sa verse, and take up his cross daily. Unsa ipasabot anang take up your cross? Makaingon ka sa Ginoo nga, Lord, I want to surrender my all to you. Mao na ang take up your cross. Lord, dili na ko ang angay magbuot sa akong kinabuhi. Ikaw na, amen? Are you able to say that? Ingon ang Bible, and follow me. You know, kadungog mo sa mga tao, maingon sila, Pastor, nga naman, after I received Jesus Christ, after nga nagsimba na ko, after I obey the Lord, nganong naa na may mga problema noon nga miabot sa kong kinabuhi, mura daghan naman noon kayo niabot nga mga pagsulay sa kong kinabuhi. Pastor, I thought nga, human kung mi-follow ni Jesus Christ, mahayahay akong kinabuhi. Nakadungog na mo mga tao yun, ana? You know, kini nga mga klase nga tao, kini nga mga klase nga Kristohanon, they have this kind of heart nga shallow heart. Mabaw ang ilang kasing-kasing. You are not really understanding the gospel. Daghan kayong mga tao karon, they look at Jesus like a Santa Claus. No, mulantaw ka basin kita ni usahay, no, mulantaw tan Jesus Christ nga murag si Santa Claus nga tagaan ta kanunay og gift. They look at Jesus Christ like a genie. Kabalo mo ng genie, maghimo kag tulo ka wish and your 3 wish will come true. Da? Genie, usa si Jesus Christ genie? Many people today, they look at Jesus Christ like a servant, sulugoon. Many people, we want Jesus nga, siya ang mualagad na to. We want Jesus to fulfill all our dreams. Isultihan ti kami ison, if you would have that kind of heart this morning, do na kay mabaw nga kasing-kasing. Shallow heart. Alright? The first kind of heart, the hard heart. Second kind of heart, the shallow heart. Now, the third kind of heart Jesus described is the thorny soil, meaning a divided heart. Natunga ang kasing-kasing. Why is it divided heart? Nganungan? Natawa, let's look at Matthew chapter 13 in verse number 22. He also that received the seed among the thorns.
Gidawat nimo ang pulong sa Ginoo pero naa natanom sa thorns. Is he that heareth the word? Ikaw ni nga naminaw karon sa preaching sa word of God. Pero ang problema, you still hear or you still, care of this world. And the deceitfulness of riches. Kung sinitabo sa word of God, it was choke and you becometh unfruitful. This kind of soul, mga ison, to tell you, kani nga klase nga yuta, okay man ni siya. Matamnan man, pero dunay problema. There are thorns. Amen? Dunay mga tunok. There are thistles competing for the nutrients of the soil. Do you know, paminaw mga ison, in our Christian life, wala ba ka masayod niya sa itong Kristohanong kinabuhi? Dunay mga butang nga mamahimong kompetensya, mamahimong babag sa imong pagsunod, pag-alagad sa Ginoo. Amen? Dunay mga butang, una, the care of this world. Kabalo mo unsa ning the care of this world? Mga kabalaka sa kalibutan. Kung mabalaka pa ka, nga unsay mahitabo nimo ugma, unsay mahitabo sa imong pamilya, unsay mahitabo sa imong anak, mabalaka ka, it means wala ka misalig sa Ginoo. Amen? You are still, your heart is still in care of this world. Kabalo mo kung imuhang ibutang ang imong pagsalig sa kalibutan, mapakyas gyud ta mga isuon. Amen? Kaya ang material nga mabutangan ng kalibutan na mulabay lang. Amen? Temporaryo lang. Amen? Dili ni mulungtad mga isuon. And then ikaduha, nga mahimong babag sa imong pagsunod sa Ginoo, the deceitfulness of riches. Pangutahan na karon, sayop ba nga gipadato ka sa Ginoo? Sayop ba? Sayop or dili? No, of course. Amen? Dili sayop. Pero ang mahigugma na ka sa mga bahandi, kana mo'y sayop. Amen? Nakuha pa nyo, napa mo diha? Muna nga, ayaw mong kasina sa ubang Kristohano niya, gipalambo ang ilang kinabuhi sa Ginoo, gipalambo ang ilang negosyo. Yan naman mo ni pagbuot sa Ginoo. Amen? Kilailahi tag God's will sa atong kinabuhi, mga isuon. Muna nga, you see, when you love the things of this world, when you care for the things of this world, paminaw nga ison, it is like the world is competing for your loyalty to the Lord. Nakuha ninyo? Muna nga ang divided heart. Dunay kompetensya ang pulong sa Dios, dunay kompetensya ang Ginoo dinha sa imong kinabuhi. No wonder Jesus tells us clearly in Matthew chapter 6 in verse 24 lang tawag yung sige sa Bible, no man can serve two masters. For either he will hate the one, napa mo diha, amen? And love the other. Or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Paminaw, you cannot serve God simultaneously. Dungano nimo ang Ginoo ang kwarta. Iso, amen? No. Mamili yung kag usa ka master. You cannot love both ang Ginoo ug ang bahandi. Mo sibot pasabot ni Jesus Christ, you can only have one master. Either, paminaw mga ison, either Jesus is the most important person in your life and then everything else will follow, or you love money, you love the things of this world, you love pleasure, unya ikaduhan na lang si Jesus Christ. Nakuha niyo akong punto, mga ison? Mamili ka. It's either Jesus first and then mga bahandi sa kalibutan will follow, or unahon akong kalibutan, pastor, kaya wala ko yung makwarta simbahan, and then ikaduhan na lang si Jesus Christ. A divided heart. Right, mga ison? Lang tawag gani, the best example of this is Judas Iscariot. Familiar mo ni Judas Iscariot, one of the 12 apostles? Lang tawa in Matthew chapter 26 verse 14. Then one of the 12 called Judas Iscariot went unto the chief priests. Unsay gibuhat niya dito sa mga pari, lantawa in verse 15, and said unto them, what will ye give me? And I will deliver him, Jesus Christ, to you. And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Paminaw ng ison, do you realize kani si Judas Iscariot, kuyog-kuyog siya kaon ni Jesus Christ? Do you realize that? Do you realize kani si Judas Iscariot, kuyog-kuyog siya og puyo ni Jesus Christ, kauban sila tulog tila ni Jesus Christ, kauban sila pagsangyaw, kuyog niya si Jesus Christ, right? Manang may ison, di na ta masurpresa kung kani si Judas Iscariot, he can able to heal the sick, he can able to makapakas out of devil. Judas was able to preach, and no wonder, di na ko masurprise mga ison is, if kani si Judas is able to deceive many people, makailad siya dagang tao. Kabalo mo unsi nitabo, when Jesus
said to his apostles, paminaw, when Jesus said to the 12 apostles, usan ninyo ang mubitray nako. No one of the 12 apostles, of the 11 apostles, suspected Judas nga siya mubitray. Nakuha ninyo? Kaya maayo kay siya mo, murag kamilyon ba? Maayo siya mo kumupladge. Maayo kay siya magpaakaron ingnon. Uy, paminaw, posible di ay, paminaw, posible di ay nga naa kakaroon simbahan. Posible di ay nga naglingkod ka na minaw sa pulong sa Ginoo. Posible di ay nga you think nga, oh pastor, I belong to a Baptist group, I belong to this Christian group, and I am a follower of Jesus Christ, pero sa tinuod na di ka luwas. Posible, oy. You pretend to be saved, pero in reality, di ka luwas. Amen? Pareha ni Judas ba nga you are deceiving many people. You're deceiving your pastor, you're deceiving your parents. Kung ikaw karon anak ka, paminaw mga isuon, you are like Judas mga isuon. Your heart is far away from Jesus because you have a divided heart. You have a divided heart. John chapter 12 verse number 6. This he said, yun si Judas, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bear what was put therein. Don't you know si Judas, sa ilang time sa ministry ni Jesus, he was the treasurer. Right? Judas always loves money. Muna nga, paminaw may son, makapadivide na si mong kasing-kasing ka ng mahigugma na kagkwarta. Hello, napa mo diha, amen? Kasi ganahan kwarta diri isa kamot. Ako ganahan ko, pero kung mahigugma na ka sa kwarta, divided na imong kasing-kasing. Instead, you are following the Lord, pero lahi na imong tumong. Lahi na ang imuhang kasing-kasing naman, natunga na, mga ison, right? Now, mga ison, the question this morning, is your heart fully devoted to the Lord? Or is it Jesus plus something else? You check your heart this morning. Now, the fourth kind of heart Jesus is describing is the good soil, meaning a devoted heart. Let us see how Jesus uncovered the parable of the fourth kind of heart. Ato lang taon. Matthew chapter 13 in verse number 23. But he that received seed. Sa dihang naminaw ka sa pulong sa Ginoo, you receive the seed into the good ground is he that heareth the word. Karon naminaw ka sa pulong sa Dios and understandeth it. Amen? Gisabot nimo ang pulong sa Dios, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. I want you to notice some amazing reality aning a verse. Doon na tayo makatuna aning a verse. Lantawa ha? He that received the seed into the good ground is he that heareth the word. Don't you know that it's impossible for us, imposible gyud sa kakristohan anak sa Dios nga motubo ang imong pagtuo kung dili ka maminaw sa pulong sa Dios, right? Wala na ko mabutang sa screen pero ingon ang Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, kamoy sumpay. And hearing by the word of God. Imposible yun, di ba? Hear it, the word mo na nga every time maminaw ta sa simbahan, maminaw na lang yun ka, amen? Unya dili lang kitaman ka maminaw, imong sabton ang wali, amen? Unsay first point? Okay. Unsay the first point? Hard heart. O, kamo, second point. Okay, third point. Divided heart. The last point mo ni ang devoted heart. Okay, last point na tama isuon. Understand it, di ba? Kung maminaw naman ikaw wali, sabto ni mong wali, which also beareth fruit and bring it forth some 100-fold. O, di ba? Some, kanang 100-fold, I realize that is 10,000%. O, di ba? 60-fold, it means 6,000%. 30, it means 3,000%. Mga igsoon, paminaw, a good heart is always a devoted heart. No? Ang maayo nga kasing-kasing, debutado na sa Diyos. Muna nga in Luke chapter 8 verse number 15 lang tawa. But that on the good ground are they, which is an honest and good heart. Having heard the word, naminaw ka sa pulong sa Diyos, and keep it. And bring it forth fruit with patience. Mga igsoon, ano si punto niyo, Pastor? A devoted heart will always cling. A devoted heart will always muragakson nimo ang pulong sa Diyos. Excited ka maminaw kanunay sa wali, bisag kinsa mo barog ristubangan. Amen? Because you know and you understand the word of God. Pero kung ikaw karon naglingkod ka diha, wa ko kasabot man sa pulong sa wali. Sa wali, Pastor? Ako ko kabalo, basin og wala sa upat ya kasing-kasing, imong kasing-kasing, right?
Pero a good heart is a devoted heart. Mga higala, may encouragement this morning, paminaw. If you have opportunity, kung naalang kayo opportunity nga ihatag sa Ginoo, share the word of God, amen, to as many people as you can, amen. When was the last time you do soul winning? Can you still remember the last person nga imong gisharean sa pulong sa Dios? Praise the Lord. Last week, I had the opportunity, no, doon natin members sa church, gi-invite ko niya, giinan ko niya nga, Pastor, pwede ba nga makawali ka kay na-gathering sa muang pamilya, na dito akong relatives, nanguli silang tanan. To God be the glory, mga ison, they all got saved. Amen? Last day, gahapon, I'd like to share it with you, no, before I close. Doon ay challenge. Kabulo ka ganing pagsulwining, nindot ni kay na challenge. The last house nga mong gi-adto ni Brother TJ, kanunay namin naglabay-labay ana nga balay, dako nga balay, nindot nga balay. Unya every time mo labay mi, moingon jud ko sa kagalingon niya, kanus aka ko makasulod ani balaya, no? Maka-share sa pulong sa Ginoo. To make the long story short, gahapon abri ang balay, no, abri ang balay. Unya ginan ako si TJ, ginalabyan ang tanamo, ginan ako, ya balik ta. Kay abri ang balay. Hatag ta gospel tracks. So naghatag mi, nangayo mi ayo, naghatag mi gospel tracks. Yan, ihangyo ko nga pwede ba ko maka-share sa pulong sa Ginoo. And then as I share the word of God, mga ison, kung if you are a soul winner, maminaw, nakatisting na ka soul winner, familiar ka anang drawing the net. It means naana ka sa ending part. Ending part na ba? Pagpadawat na si Ginoo. Praise the Lord, kasi walay problema sa pag-share, pagprimero nga makasasala, until nga gihugma kasi Ginoo, until nga pagpadawat na unta ka, ni sambat ang papa. Kaya ang amahan, unya duha ka bug anak niya dalaga, mga, I don't know, dalaga ba to, minyo na ba to? Mga more than 30s na ang edad nila siya ang mga anak, nga babayi, duha ka bug babayi. They have the passion kato mga babayi, they have the passion nga mudawat ng tagyod sa Ginoo. Pero ilang papamingon sa kuha nga, Pastor, Timsa, naa naman ang Ginoo sa kong kasing-kasing. Nadawat naman ako ang Ginoo, Pastor. And then, he told me nga, di ba ingon ka, Pastor, ang relihiyon dili makaluwas, tinuod man. Pero, Pastor, pwede po nga mo balhin ko sa inyong relihiyon, pwede po mo anak ko sa inyong pundok, pero maapil ko sa inyong negosyo. Nag-wonder ko, akong giinan, Sir, sorry sir, this is not to offend you, pero dili man negosyo akong gianhi diri, sir, nagsangyaw mo ko sa pulong si Ginoo nga si Jesus Christ makaluwas. Amen? Nianhi man ko aron masiran mo nga unsi paagi sa kaluwasan makaadto tong kalag sa langit. Pero giinan ko niya mo apil ko na sa negosyo. Ko nga, sir, ayo ka balaka. I have more than enough na ako'y kwarta nga makasupply sa akong needs. Wa ko manginahanglan sa kwarta. Ano siya nga, ay sorry, kay naamog mo anhi diri sa balay nga mga yog kwarta. Mga tabang, o mo nang mga igsoon na, kung magsulwining mo, makita mong saging dito, ayoy, pangayo, sir, lami lagi ng saging, sir. O sir, lami lagi ng mangga, sir, no? Pwede mangayo, anong mangga, sir? Kina-offense siya, kay nago di mo na silang balay, magsangyaw, mga ikwarta mo, apil na lang ko na siya sa negosyo. Pero salamat, pero mga igsoon, as I told him, yana siya nga, sir, Pastor, mutuo lang ko nga, maluwas ko, kung naay taong nagiging sa langit, mo ani sa yuta niya, sangyawan ko. I opened them the Bible in Luke chapter 16, the rich man and Lazarus. Kabalo mo siya kong gibuhat, to God be the glory, akong gipabasa yung mga anak kay, mga edukada man yung mga anak. Pagbasa sila mga anak, nakita nila dito the word hell. The rich man, pag-ihat sa iyong mata, naana siya sa impyerno. Pero si Lazaro, gidala dito sa bakan ni Abraham sa langit. Heaven and hell, ana day siya, Pastor, naaday hell naaday impyerno sa Bible. Ingon na iyang anak lataw ha, iyang anak na ingon siyang papa, uy pa, nakabasa ko hell. Wala gani purgatorio sa impyerno. Nakaingon ko, amen, tinuod ka ma'am. To make the long story short, nidawat ang duha kanyang anak, pero kabalo ka, iyang papa wag yun nisabat sa sinis prayer. Pero mo ni encouragement, ayaw ka discourage kung dili pa na siya mudawat, amen? Kay dunay panahon anak nila, amen? Mo na nga, ayaw padayon lang, kaya naman dili makitay muluwas, amen? Ang Ginoo may maluwas, ang Holy Spirit may mo convict sa ilang kasing-kasing. Manang padayon mga igsoon, kaya naman, a good heart is a devoted heart. Dapat kung devoted ka, Lord, naundangan ako sulwinin mo, padayon ako ron, amen? Nindot kay when was the last person, kinsa man ang last yung person imuhang nasangyawan. Mga igsoon, you need to pray. You need to pray that God will give you a heart this morning soft, humok. Lord, tabangi, akong kasing-kasing karon gahi. Akong kasing-kasing karon, Lord, shallow. Akong kasing-kasing, Lord, divided, Lord. But Lord, please, give me a devoted heart. Now, as I close this morning, the question, what kind of heart do you have? Perhaps,
Some of you this morning, you have a heart hard. Next slide please. May son, nothing can grow there. Wala gyud motubo nga pulong sa Dios anang gahi nga kasing-kasing. Maybe perhaps some of you have a shallow heart. There is no deepness. Dili kagamot ang pulong sa Dios. Dili kagamot yung naman mabaw ang imong kasing-kasing. Maybe perhaps some of you have a divided heart. Yes, it is fertile. Okay unta ang yuta, okay unta imong kasing-kasing, but there's a lot of thorns. Dunay mga tunok nga kompetensya sa pulong sa Dios, kompetensya sa imong pag-alagad sa Ginoo. Unya natuok ang pulong sa Dios. That is a divided heart. But you pray this morning, Lord, please give me a devoted heart. A good soil, tambok nga kasing-kasing. Which, sa dihang naminaw ka karon sa pulong sa Ginoo, naminaw ka, namati ka, you understand the Word of God, sultian ti ka mga igsoon, ang pulong, ang kasing-kasing nga tambok, mutubo gyud ang pulong sa Ginoo sa mong kasing-kasing. Manindot tanan palihog, let's all stand up please. As I close this morning, I don't know if we have visitors this morning, but I tell you mga igsoon, you cannot have a good heart, a devoted heart, kung wala pa gyud si Jesus Christ sulod sa imong kasing-kasing. The question is, naa na ba si Jesus Christ sa imong kasing-kasing? Bow your head, close your eyes, walay maglingi-lingi mga igsoon. We will make an invitation this morning. As Pastor Jimwell will come on stage, mga igsoon, if you are here, visitor ka namo, we love you. Dili ka makaangkon sa kaluwasan sa imong kalag kung una sa tanan naa si Jesus Christ sa imong kasing-kasing. The only way for you to go to heaven, dawata si Jesus Christ, abrihi ang portahan sa imong kasing-kasing. The Bible says, ikaw maluwas. We will continue the invitation. Thank you, Pastor King. Padayon sa pagduko sa ulo, biyong sa mata. Para sa mga bisita, kung naman kami mga bisita karon nga kuyog nini nga mong panimbahon, kung wa pagkakasiguro nga ang imong kalag mo adto sa langit, humanining kinabuhi ayaw paglangan, ayaw sayangi kini nga opportunity. Dawata ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Jesus Christ nag-antos dito sa cross. Sa pag-antos na unta ikaw ang angay mo dawat. Si Jesus Christ gilansang sa sala tungod sa sala nga imong naangkon. Gipulihan ka niya sa imong dapit. Ang imo lamang buhaton mga higala o among mga bisita or ikaw nga dugay na nga nagsimba niya wa gyud ka kasiguro. Tuohi ra gyud si Kristo nga katong iyang gibuhat sa cross matoy bayad sa imong sala. Pilia nga imong tuuhan si Kristo. Kaya kung dili nimo tuuhan si Kristo nga siya nagbayad sa imong sala, magbayad ka sa imong sala dito sa impyerno. Ang pagpili naa nimo karon kung imo bang pilion nga mutuo ka ni Kristo o imo siyang isalikway. Siguro mga kapastor, gusto na kong dawaton si Jesus Christ nga kung manluluwas. Gusto na ko nga makaangkon sa kaluwasan. Pwede ba nimo iisa imong kamot? Ayaw kaulaw? Para sa mga bisita, ayaw kaulaw? Ado na ba? Yes, naisa. Palihog lang og paubos sa imong kamot. Nabay kaduha. Now katong nagpataas sa imong kamot, nga gusto ka mo dawat sa kaluwasan, sunod ani nga pag-ampo nga kung igiya kanimo. Ug isipa nga sa imong pagsunod ini nga pag-ampo, ikaw og ang Ginoo nagsultianay. Hanyo ang Ginoo. Una lang mang nimong buhaton, maghinulsol ka, ang kuna nga nakasala ka. Then tuog yun ni Ginoong Jesus Kristo sa tibuok nimong kasing-kasing. Ug dawata siya nga imong nuluwas, ang saan niya nimo, tagaan kaniya og kaluwasan o ang kinabuhing walay katapusan. Sunod ini nga pag-ampo nga kung igiyan nimo. Ginoong Hesus, salamat kayo nga ikaw nagpakamatay sa krus aron pagbayad sa akong mga sala. Akong gituohan ang imong kamatayon didto sa krus nga mao'y bayad sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong manluluwas.
sulod sa akong kasing-kasing ug luwasa ang akong kalag. Salamat Ginoong Hesus sa kaluwasan. Amen. Now, Christian, ang mensahe sa pulong sa Ginoo nagapahinumdum nato. Kumusta ang sitwasyon sa imong kasing-kasing karon? Simple kaayo ang pulong sa Ginoo. Usa sa hinungdan nganong gahi ang atong kasing-kasing, atong nakita sa pulong sa Ginoo tungod sa deceitfulness of sin. Ikaduha kining pride nga mo hinungdan nga muguba sa atong kinabuhi. Kung nabati nimo nga nakigistorya ang Dios nimo, nganong dili ka mo ani sa tubangan? The altar is open. Talk to God. Ingna Ginoo, Lord, please tabangi ang sitwasyon sa kong kasing-kasing. Iduol na sa Ginoo. Ayaw pagahia imong kasing-kasing. Maybe dunay mga sala nga gusto nimo nga i-confess da sa Ginoo. Humble your heart. Ipaubos imong kaugalingon. Tabangan ka sa Ginoo. Among Amahan nga langit nun, Dios nga labing gamhanan, sa ngalan ni Jesus kami nagabayaw, nagpasidungog sa imong ngalan, nining takna sa kabuntagon. Salamat o Dios sa imong pulong nga nagpahinumdom namo. Salamat o Dios nga wala ka nagpasagad namo, kanunay kang nagtagad sa imong mga kinabuhi. Naay imong pulong nga imong gigamit kanunay aron pagpahimangno namo. Salamat sa imong alagad o Dios. Imong gigamit aron sa pagpahimangno sa matag usa ka namo. Lord, salamat usab nga na imong mga anak Ginoo naga luhod, wa ko masayod kung unsay naa silang kasing-kasing Ginoo. Lord, please tabangi sila. Doon na may mga kaluyahon, mga sala nga gipas-an, mga garbo sa kinabuhi Ginoo, please. Kuhaa kini Ginoo. Tabangi nga mo mga kasing-kasing Ginoo nga kanunay nga open diha kanimo Amahan. Dalaygon ang imong ngalan, ako kang ibalikan sa himaya ug dungog sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.